against the people's needs. Here in this august chamber, we commence the critical work of transforming vision into action, action into lasting progress. Just as every Filipino household plans its budget with care, we too must ensure that each peso. Eto na is pati ba naman sa 5 kumbaga sa atin yung sentimos wala nang halaga. Kaya nababanggit niya yung piso, di ba? Mahalaga raw ang piso. Na kahit piso kailangan ay kumbaga may halaga na pinagkagastusan. Yan ang ibig sabihin niya yung ginagawa niya, sinasabi niya. Pero ang problema, sa kanya nang galing ang corruption. Di ba? Ang problema, yung sinasabi niya, bumabanda, papunta sa sarili niya. Di ba? Saan ba nawala ng tiwala ang mga tao? Sa GAA 2025. Talagang grabe ang baha. Grabe ang insertion sa GAA. Sino bang may mga kagagawa nun? Di sila rin. Parang parang manhid lang yung mukha. Parang kumbaga yung kapal ng mukha, kahit sampal at sampalin mo, wala nang pakiramdam. Ganun, manhid na. Parang patay mali siya lang na nagsasalita siya. Yun, at hayan na nga po. Ngayon sa video ito ay mapapaisip ka na lang kung bakit nila ginagawa na maging open ang Deliberation National Budget 2026. Naging transparent po sila, no? Yan, sinisimulan nila na magiging transparent daw sila. Natatandaan ninyo na ang BICAM ay hindi naging open at hindi naging transparent yung deliberation ng national budget, taunang budget na 2025, na hindi sila naging open sa madlang people noong GAA 2025, di ba? Kasi sa GAA 2025 budget, doon sila kumukuha ng panggastos para sa eleksyon at panggastos sa pagpapa-impeach kay Sara. Ngayon, nagsisimula na namang silang mag-hearing ng national budget, taunang budget ng 2026. Pero, eto, at maiba tayo. Ngayon, ang resulta kasi dati, natalo sa eleksyon yung mga pambato ni Marcos Jr. at talo sa impeachment sa pamamagitan ng archive, sa pag-a-archive ng mga senador. Kaya nila pinipilit pala na maituloy ang impeachment ni Sara ay dahil sa masyado ng malaki ang nagastos. Malaki na nagastos nila rito, tapos ang resulta ay soplak at sadsad sa lupa ang mga makakapal nilang mga mukha. Yung mga iba, lalo na yung kaalyado, yung mga nakapaligid kay Bonjing. Hindi natin lahat nilalahat ang mga congressman. Yung mga iba dyan, di ba? Yung mga iba matitino naman talaga. Yung mga iba sobra talagang nakakainis. Kaya itong video na ito ay simula ng national budget, taunang budget ng 2026 na. Open na ngayon at pinapakita na nila sa taong bayan dahil transparent po sila. Dahil wala nang, syempre, walang magdadaang eleksyon at wala na ring impeachment para kay Sara Duterte. Ngayong taon na kasi, di natin masasabi sa February 6 sa 2026 ay baka magsulong na naman itong mga bulok at super kurakot na ibang mga congressman. Mga iba, gusto nila na bumalik ang tiwala ng taong bayan sa kabulukan at ubod ng baho noong mga pandidiri na pinaggagawa nila. Siyempre, yung mga ibang congressman, kailangan na deserve nila yan na yung mga mamatitino, deserve nila na magtiwala sa kanila yung mga constituent nila, yung mga nasasakupan nila. Yun. Tiwala
Pero yung mga malalapit sa kawali, alam na natin na syempre bakit sila nakakadiri, yung mga malalapit sa kawali. Kasi yung sobrang taas na pondo ng flood control project na bilyon-bilyon at trilyon na ang halaga na kinain nila, at syempre yung mga ibang congressman na kinain nila, na inilabas at naidumina nila ang mga pagkain kinain nila na galing sa nakaw. Ngayon humihingi sila, yung mga ibang congressman na humihingi sila ng tiwala sa taong bayan, ngayong sadlak sila sa kahihiyan. Nakakahiya po sila. Grabe ang kahihiyan. Nakakaasar. Kaya ito po, bago natin pagpatuloy ang video, ay welcome po muna sa channel. At heto, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video. Mga miyembro ng gabinete at higit sa lahat, mga kabaybayang pong Pilipino, magandang umaga po sa inyo lahat. Today, we open the Development Budget Coordination Committee deliberations. This is far more than a routine fiscal exercise. It is where the lifeblood of our nation, the people's... Kaya kung ito po, no, yung mukha niya pa habang nagsasalita siya, tinan nyo. Parang wala sa puso niya eh. Di ba? Kung nasa puso mo yan, medyo yung ano mo, yung sinasabi mo hindi nang gagaling sa binabasa mo. Wala sa puso eh. Makikita mo naman sa mukha. Oh. Grabe. money is measured against the people's needs. Here in this august chamber, we commence the critical work of transforming vision into action, action into lasting progress. Just as every Filipino household plans its budget with care, we too must ensure that each peso... Ito na is pati ba naman? Sa kumbaga sa atin yung sentimos wala nang halaga. Kaya nababanggit niya yung piso, di ba? Mahalaga raw ang piso. Na kahit piso kailangan ay kumbaga may halaga na pinagkagastusan. Yan ang ibig sabihin niya yung ginagawa niya, sinasabi niya. Pero ang problema, sa kanya nang galing ang corruption. Di ba? Ang problema, yung sinasabi niya, bumabanda, papunta sa sarili niya. Di ba? Saan ba nawala ng tiwala ang mga tao? Sa GA 2025. Talagang grabe ang baha. Grabe ang insertion sa GA. Sino bang may mga kagagawan nun? Di sila rin. Parang parang manhid lang yung mukha. Parang kumbaga yung kapal ng mukha, kahit sampal at sampalin mo, wala nang pakiramdam. Ganun. Manhid na. Parang patay mali siya lang na nagsasalita siya. At patay mali siya lang na kunwari na wala siyang ginawa noong 2025. Hindi makikita niyo yung mukha niya Hindi siya parang masaya. Dapat nakangiti ka pa nga Kapag nakangiti ka, wala kang masamang ginagawa. Ganun yun. serves a meaningful purpose. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Diyan po natin makikita ang kapal ng plastic. Di alam nyo Orokan. Plastic na nga, ang kapal-kapal pa. Ganun po, yan bumabanda na sa kanya pero hindi tinatalaban. Dahil siya pa ang nagsasabi. Siya pa yung nagsasalita sa harap. Nakala mo malinis. Grabe. This is not merely a fiscal principle, it is a moral imperative. It is our solemn duty to translate this proposed 6.793 trillion budget into classrooms for Ang the laki. youth, Puro utang. medicine for our sick, roads for our farmers, jobs for our youth, and security for our nation. This is why the House has opened its doors wider than ever before. Ngayon nyo lang ginawa yan. Nung nakaranggit 2025. Grabe, kung hindi pa lumabas yung video yung sa Facebook noon, hindi pa makikita kung nakasama mo Congressman Saldico
yung may-ari ng ang construction na SunWest, di ba? Hindi pa sila mabubulgar nun eh. Kaya pagdating sana rito sa GAA 2026, pahalagaan nyo naman yung mga magsasaka at pahalagaan nyo naman yung flood control na sana dire-diretso na at wala nang bumilis na ang pagbaba ng tubig pagdating ng baha. Yan ang unang puntiryahin nyo para dyan sa transparent nyo maraming makikita ang tao, maraming question. Kasi may mga questionable ang hakbang nyo dyan eh. Kaya yung mga taong bayan manonood sa inyo ngayon sa pagsisimula nyo ngayon na transparent na deliberation. Taunang budget para sa 2026. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers because the Filipino people deserve full transparency in how their hard-earned money is planned, allocated, and spent. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Sinabi niya yun, diba? Palakpakan. Pero may tiwala pa ba sa inyong taong bayan? Diba? Sa ginawa mo? Yan oh, nakasulat oh. Sino kaya ang makakalimot sa GAA 2025 na pambabalahura ninyo? Diba? Transparency is not an option. It is a cornerstone of democratic governance. But candor requires that we also confront the hard truths. Our economy continues to feel the effects of global uncertainty. Inflation weighs heavily on the poor. Our debts swollen by the pandemic must be managed wisely. Growth targets must inspire confidence not only in our people, but in investors and markets that watch us closely. That is why this DBCC is so vital. It is the crucible where assumptions are examined, where aspirations are tested against reality. The national budget is not merely an accounting ledger, it is a vision. It stands as the government's most important policy instrument, the blueprint that must bring to life President Ferdinand Marcos Jr.'s call for a bagong Pilipinas. It is Buhay pa ba yun? Bagong Pilipinas? Hindi, wala na sinisigaw na bagong Pilipinas. Ano nangyari sa ating Pilipinas ngayon? Bakit may bagong Pilipinas pa? Wala na, palubog na Pilipinas, pwede. a comprehensive plan to connect communities, lower food costs, uplift education, strengthen healthcare systems, and create Yan ang ano livelihoods yun. and safeguard our sovereignty. Yun, maalala ko pala yung health. Yung PhilHealth na pinagagawa ninyo sa PhilHealth. Ano nangyari? Maraming nagkakasakit. Imbis na makasurvive, lalong nawawala. Nangyayari, nadadali. Dahil sa ginawa ninyo sa PhilHealth. To our partners in the executive branch, allow me to be clear. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. But we do so not as adversaries, but as Tinan nyo yung mga, mga congressman, no? Todo kinig, no? Yung mga iba dyan, wala na yatang tiwala sa kanya, eh. Makikinig lang. Dapat yan, makinig ka lang at lulugan mo na lang. Pag siya na ang nagsasalita. allies, united by a shared purpose. For at the end of the day, at the heart of our collaboration lies a common goal: to deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Let this DBCC be remembered not only for figures presented, but for the principles we upheld. Let it be said that here, leaders chose honesty over evasion, service over self-interest, and unity over division. Budgets are not built on numbers alone. Ayan po, hanggang dito na lamang po. Siyempre, napanood ninyo at napakinggan ang buong pahayag ng speaker nila. Nakakadismaya lang. Saan lang kayo gagawa ng ganyan kung kailan
sumadsad na ang Pilipinas. Kung kailan nawaldas na ang pera ng taong bayan nung taong GAA 2025 budget. Wala na. Ano pa ba? Hinihintay natin sa inyo. Grabe. Kaya nakakadismaya lang kasi ang laki ng perang nawala sa GAA 2025 na ang laki ng budget na hiniram nila. Utang yun eh. Okay sana kung hindi utang eh. Pero kahit hindi na utang, pera ng taong bayan yan. Wala kaming nakikitang resibo na ginawa ninyo ng infrastructure construction dito sa Pilipinas. Grabe, di ba? Nakakadismaya. Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.